Bawal magbigay ng kontribusyon direkta man o hindi ang mga kumpanyang may kontrata na sa pamahalaan sa sinumang kandidato. Bata ito sa Omnibus Election Code na siyang iginigiit po ng Commission on Elections o COMELEC. At dahil dyan, plano ngayong busisiin ng komisyon ang SOSE nila. Yung Statement of Campaign Contribution and Expenditures ng lahat ng mga kumandidato para matukoy kung sino at tumatanggap ng donasyon mula sa mga nasabing mga contractors. Kunin natin ang live report ni Madeline Villar Moratillo. Mads. Yes, Alex, pinag-aaralan nga ng Commission on Elections na magsagawa ng motu proprio investigation sa mga kandidato na tumanggap ng donasyon mula sa mga kontratista ng gobyerno. Pinag-aaralan na ng Commission on Elections ang pagsasagawa ng motu proprio investigation sa mga kumandidato sa halalan na tumanggap ng donasyon sa mga kontratista ng gobyerno. Sabi ni COMELEC Chairman George Garcia, nakasaad sa Section 95 ng Omnibus Election Code na bawal magbigay ng kontribusyon direkta man o hindi. Ang mga may kontrata sa gobyerno, yan ay goods man, serbisyo, lalo na sa public works. Nasa Section 95 kasi, paragraph letter C ng Omnibus Election Code, yung mga prohibited na magbigay ng donation, contribution sa mga kandidato o sa political parties. At kung hindi tayo nagkakamali, na-mention doon yung may mga kontrata, serbisyo sa pamahalaan o kaya mga may public works na contract sa pamahalaan. As to ano yung interpretasyon niyan, hindi ko muna mabibigay sa inyo sapagkat may posibilidad kasi na may dahil nga sa mainit-mainitang issue, may mag-file ng mga kaso sa amin sa komisyon. As to kung sino ang covered nito, pag binasa nyo, para lumalabas yung mga contractors. Ang tagiging katanungan, paano yung mga kandidato na bigyan ng contribution or donation? Ayaw ko munang pumunta, dumako doon sa discussion sa bagay na yan. Kasi nga ayaw kong ma-inhibit number one. Number two, ayaw ko muna magbigay ng pronouncement. Una rito mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagbunyag na 20% ng kabuuan ng 545 bilyong piso na pondo para sa flood control projects na i-award sa 15 kontraktor lamang. Kabilang sa mga kontratistang ito ang Centerways Construction and Development Incorporated na ang presidente campaign contributor ni Senate President Chis Escudero noong 2022 elections. Inamin naman ito ng senador kasabay ng pag-iit na wala siyang anumang naging partisipasyon para makakuha ito ng mga proyekto sa pamahalaan. So klaro, malisyoso ang artikulo, tiniming ang paglabas at tiniming talaga para ika nga idikit ito bagaman walang sinabi ang artikulong ginawa kong mali o masama. Yung insinuation, yung innuendo, nandun pa rin. Kaya minabuti kong sagutin ngayong umaga. Kaya for the record, wala akong kinalaman sa pag-identify, paggawa ng program of work, pag-bid, pag-award, pagbahay, pagbayad, pag-inspeksyon ng anumang proyekto sa pamahalaan, sa Sorsogon man o sa labas ng lalawigan ng Sorsogon. Sabi ng COMELEC, ang kanilang Political and Finance Department ang magsasagawa ng investigasyon. Sila kasi ang sumusuri sa Statement of Campaign Contribution and Expenditures o SOSE na isinusumite ng mga kumandidato. Almost sure po gagawin po yan ang aming P5. Kahapon nga po tinalakay na namin yan on the sideline nung signing nung MOA sa NPO at saka COMELEC at nagbigay na tayo ng karampatang instruction sa ating Political Finance and Affairs Department kasi kasama po yon sa kanilang mga tinitingnan. Sa ngayon, sabi ni Garcia, tinitignan na ng PFAD ang mga isinumiting SOSE sa kanila para sa ginanap na 2025 senatorial elections. Pero pwede ring magkasama sa kanilang mga iimbestigahan kahit ang mga SOSE na isinumite noon pang 2022 elections. Maaari nangyari ang lahat 2022, 2025, it doesn't really matter sapagkat hanggat hindi tapos yung prescriptive period ay pwede po kaming gumawa ng lahat ng hakbang dahil nasa amin pong jurisdiction pa yan. Sabi ng COMELEC, ang mapapatunayan na lumabag rito pwedeng maharap sa election offense. Balik sa inyo dyan, Alex. Okay, Mads, kung uungkatin nila ang SOSE ng ilang mga kandidato, hindi naman nakalagay doon kung anong kumpanya, pangalan ng kumpanya eh. Mga siguro ilalagay nila doon, Friends of Congressman, Friends of Senator. Di ba mga ganun lang yan? So paano nila ito mauungkat?
hindi tinukoy ng COMELEC kung paano yung gagawin nila. Basta ang titingnan nila yung mga nakalagay raw sa SOSE. Ano man yung mga nakasulat dito, meron bang kumpanya na inilagay? Isa yan actually, Alex, sa mga gray area na binabanggit din ni COMELEC Chairman George Garcia kanina. Sabi niya kasi may posibilidad din kasi na halimbawa itong may-ari ng isang kumpanya, yung may kontrata doon sa gobyerno ay yung isang kumpanya na under din niya, pero ibang kumpanya naman yung ginamit niya sa pagdodonate sa isang partikular na kandidato. So maraming mga gray area na titignan din yung COMELEC, kaya bahagi yan ng posible maging motu proprio investigation nila o di kaya naman ay ina-expect din nila na merong magsasampa ng reklamo patungkol dito sa Commission on Elections. Oo, Mads, hindi na kasi bago yan na ang isang kumpanya na tutulong dito kay candidate number or candidate ng isang congressman dahil inaasahan niya kapag nanalo yung congressman na yon, syempre, ibibigay sa kanya ang proyekto. So tutulong siya during or before, during, and after election. So talagang matindi ang gagawin ng COMELEC dito. I don't know kung saan pupunta ito, Mads. Yes, Alex, kaya yan yung aantabayan na natin sa mga darating na araw kung paano yung gagawin nila. Ang sabi ng COMELEC, nagkaroon na sila ng initial na pag-uusap sa kanilang Political and Finance Department patungkol sa mga gagawing pag-aaral na sa ngayon nga, yung nire-review pa lang yung 2025 SOSE, pero pwede nilang i-extend ito hanggang sa 2022. Binabanggit din ng COMELEC yung kanilang Committee on Kontrabigay na mainit daw sa mga botante patungkol doon sa issue ng vote buying. Kaya ang sabi ng COMELEC, gusto rin nilang mapatunayan na maging sa mga kandidato ay nakatutok rin sila pagdating sa mga ganitong issue. Linawin na natin, Mads, no? Ang sabi ba ni COMELEC Chairman, ang mananagot dito hindi yung kandidato, kundi ang contractor lamang o yung kumpanya? Tama ba? O pareho silang pwedeng panagutin? Actually, Alex, ay patungkol sa issue na yan, paulit-ulit ko rin siyang tinanong kanina. Ang sabi niya, may gray area pa rin patungkol sa bagay na yan. Kung kaya talagang magkakasukatan lang kapag sinimulan yung investigation o di kaya naman, merong nagsampa ng reklamo sa kanila. Ayun, sige. Maraming salamat sa iyo, Madeline Villar Moratillo. Mata natin, dyan sa COMELEC.